Tiniyak ng pamahalaan ang pinaigting na hakbang para patuloy na maprotektahan ang sektor ng paggawa ng bansa sa harap ng epekto ng kaguluhan sa Middle East. Inihayag yan ng DepDev, kasunod na rin ang pagbaba ng bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong Pebrero. Si Elijah Canlas sa sentro ng balita. Bumaba sa 5.1% ang unemployment rate sa bansa para sa buwan ng Pebrero 2026. Ito ay ayon sa pinakahuling labor force survey na inilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA. Batay sa datos ng PSA, ang nasabing antas ng kawalan ng trabaho ay mas mababa kung ihahambing sa 5.8% noong Enero, ngunit mas mataas sa 3.8% na naitala noong Pebrero 2025. Bagamat may paghusay sa buwan ng datos, nagpahayag ng pag-iingat si National Statistician Yusek Claire Dennis Mapa dahil sa mga posibleng risk o peligro na maaaring magpabago sa takbo ng lakas paggawa sa mga susunod na buwan. First 2 months, year-on-year comparison, hindi maganda. Plus, of course, we have risks moving forward because of the crisis caused by yung ating problems externally. So, definitely may mga impact yon sa ating economic activities. Sa kabila ng bantang ito, binigyang diin ng PSA na nananatiling masigla ang ilang sektor sa pagkuha ng mga manggagawa, lalo na sa mga services sector na nag-aambag ng 63.5% sa kabuoang bilang ng mga employed individuals. Ayon kay Yusek Mapa, may mga tiyak na industriya na patuloy na nagpapakita ng magandang performance at nagbibigay ng karagdagang oportunidad sa mga Pilipino. May mga industries tayo na continuously ay maganda ang performance in terms of job absorption. So year-on-year ang ating administrative and support service activities kung saan dito mataas ang ating increase sa empleo sa call center activities boys. 350,000 yon. Pangalawa, yung temporary employment agency activities, 287,000. So doon ang dalawa na mataas. Dala ng positibong pag-angat sa mga sektor na ito, umabot sa 49.43 million ang kabuoang bilang ng mga employed persons ngayong Pebrero. Mas mataas sa 47.94 million noong nakaraang buwan. Samantala, bilang tugon ng pamahalaan sa mga nabanggit na external risks, binigyang diin ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan ang mga aktibong pagpapatupad ng mga strategic measures sa ilalim ng Executive Order 110. Layunin ng Uplift Committee na siguraduhin ang stability ng essential services at suportahan ang income ng mga manggagawa sa gitna ng pagtaas ng fuel cost dulot ng tensyon sa Middle East. Kabilang sa mga agarang programa ng pamahalaan ang 1 billion pesos na Quick Response Fund ng Department of Agriculture o DA para sa fuel subsidies at ang emergency employment sa ilalim ng Tupad program ng DOLE. Bukod sa mga maliliit na programa, nakatuon din ang DepDev sa mga pangmatagalang solusyon sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng mga kakayahan ng mga manggagawa sa mga makabagong industriya. Ayon kay Secretary Balisacan, isang komprehensibong ecosystem para sa skills at innovation ang binubuo ngayon ng pamahalaan upang maisulong ang transition sa clean energy. Sa pamamagitan ng mga skills training programs na ito, inaasahang mas magiging handa at matatag ang mga manggagawang Pilipino sa anumang pagbabago sa pandaigdigang ekonomiya at teknolohiya. Tinitiyak ng DepDev na patuloy ang koordinasyon ng mga sangay ng pamahalaan upang siguraduhin ang kasiglahan ng ekonomiya at maprotektahan ang kapakanan ng bawat Pilipinong manggagawa. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.